Ano bang nangyayari na? Bakit puro drama na lang? Wait lang ha, close lang muna natin yan. Bakit puro paawa na lang at puro drama na lang? Kasi na-interview po ng News 5 mga kababayan itong asawa or unang asawa ni dating Pangulong Duterte na si Ma'am Zimmerman. Sabi po kasi dito, ito daw pong si Digong mga kababayan ay butot balat na. Buti pa nga si Duterte. Kahit butot balat, may balat. Samantalang yung mga kababayan Pilipino po natin na itinumba nung panahon po niya, buto na lang mga kababayan. At yung iba nga hindi pa alam kung saan na napunta. Ano po, so sabi po dito sa News 5, butot balat na si ex-President Duterte. Ganyan daw ang lagay ni dating Pangulong Duterte na nakadetine sa Daheg, the Netherlands, ayon sa kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman. Ikinuwento pa ni Zimmerman ang ilang tagpo sa pagbisita or sa pagbisita po niya kay dating Pangulong Duterte dyan po sa Daheg. So ngayon, i-play po natin etong sinasabi mga kababayan na isa sa mga paawa effect ng kampo ni dating Pangulong Duterte na kung saan butot balat na labang daw po etong si Digong at hindi nakakakain ng maayos. So ito, i-play po natin. Yes, welcome to Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes, welcome to the 30th Street. How are you today, Ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. His bones. Ito lagi sa picture na ito. She's really that, you know. And I asked him why he want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw ng food. Ayaw na, and pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Filipino food? No. Ito daw si dating Pangulong Duterte no nabisita po niya doon sa mismong pinagkulungan kay dating Pangulong Duterte no nabisita ng kanyang unang asawa. Napansin daw nitong si Ma'am Elizabeth Zimmerman na namayat daw ng matindi etong si Duterte dahil nga daw nagsasawa na doon sa mga pagkain dahil pabalik-balik lang daw. Buti pa nga siya mga kababayan, kahit papaano may kinakain pa at iniintindi pa diyan po sa Daheg. Natututukan yung kanyang kalagayan. Ang problema nga lang mga kababayan, may mga gusto etong si Digong na hindi na i-serve sa kanya. Dahil nga ang pagkain naman doon sa Daheg mga kababayan ay nakabase-base po sa kanyang edad. Lalo na at matanda na etong si Duterte. Siyempre ang pagkain niyan mga kababayan maingat din na isinuserve sa kanya. So ngayon, ang sinasabi dito, butot balat na etong si Duterte. Buti nga si Digong. Kahit papaano, masarap ang buhay doon sa Daheg mga kababayan, natututukan yung kanyang kalagayan, samantalang yung mga ipinatumba nila nung panahon na sila nasa kapangyarihan, nasa ilalim na ng lupa. Ano ba ang pipiliin nila? Yung pagiging butot balat ni Duterte or yung mga kababayan Pilipino po natin na basta itinumba nung panahon na sila nasa kapangyarihan? Mas masahol pa yon. Mga kababayan, yung mga kababayan Pilipino po, mas masahol pa yung ginawa ni dating Pangulong Duterte sa mga kababayan Pilipino po natin kaysa dun sa kalagayan na kung ano man yung meron siya ngayon. Yeah, at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, you never know. Yeah. Tulad mahina na maglakad. Saka buti nga lang mga kababayan, pamamayat lang yung nangyari kay dating Pangulong Duterte. Yung mga nangyari dun sa biktima ng AJK, yun talaga matindi. Kasi biruin nyo mga kababayan, yun ang wala ng pag-asa na tumaba. Samantalang etong si Digong, may pag-asa pa siyang tumaba, wag lang siyang pihikan sa pagkain. At kung ito ay mapapakinggan ng mga kababayan Pilipino po natin, especially ng mga pamilya ng naiwan na nabiktima ng maling pulisiya ni dating Pangulong Duterte, baka pagtawanan pa siya. Kasi nga buti pa siya mga kababayan, kahit papaano maganda yung kalagayan niya doon sa Daheg. Samantalang yung mga kababayan Pilipino po natin, hindi nabigyan ng pagkakataon na mabuhay. Dahil nga, nung panahon nila, puro pagpapatumba yung alam po nila. You know, But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sabi niya, kasi matanda ka na. Pero mag-exercise naman si person.
Siyempre, gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang kanya. At saka nagbabasa naman siya ng libro, ma'am. Yeah. Babasa din. Pero not so much. Ano kayang pakiramdam ni Hanelet Abansenya pag nakikita niya na nakakapagbigay ng mga ganitong klase ng update yung unang asawa ni dating Pangulong Duterte at nakakabisita yung unang asawa ni dating Pangulong Duterte dito kay Digong? Ano kaya ang pakiramdam ni Miss Hanelet Abansenya? Kasi biruin nyo mga kababayan na, di ba may mga bumisita dyan na mga naging karelasyon ni dating Pangulong Duterte, talagang pinasiraan kay Maharlika. Ngayon, bakit hindi kaya ni Miss Hanelet Abansenya na ito ay pasiraan din kay Maharlika? Di ba masyado nga silosa mga kababayan, di umano, at pinagsisilosan yung mga babae na nagmamalasakit dyan po kay Digong sa Dahig. Kaya nga nagkaroon ng awayan sa pagitan ng kampo ng mga DD-shit dyan po sa Dahig. Gusto niya yung TV. She was asking about how is Davao, ganon. Okay ba daw si Basti sa kanyang kwan because he is the mas acting mayor, diba? So, sabi ko, okay naman, there's no problem. Then your grandson is also the vice mayor, sabi ko. Then the other one is the congressman from the second district. And he also asked me, did the Hong Kong daw won? Sabi ko, yes. Most of them are from Hong Kong. Sabi ko, ganun. That's it. Meron bang message si PRRD para sa mga kababayan natin? Yes. He said, you go home. You go home. Thank you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. I am here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe, umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko sa kanya. But yeah, sabi niya, you go home and thank you for your support. Yun ang sabi niya. Tapos, yun lang, sabi niya, I am okay. Sabi niya, to tell them I am okay. Okay naman pala Pwede pakisabi kay PRRD na hanggang sa dulo nandito yung mga Pilipino for health. Kahit umulan, mag-snow, bumagyo, hindi talaga kami aalis. You are so amazing. Yan talaga masabi ko sa inyo. You are so amazing. Nung mga rallies ninyo, sometimes I cry. I could see your support, the Filipino support all over talaga. Actually, ma'am, tomorrow, July 5 and July 19, meron pong another events na prepared as a call to action, Filipinos in Solidarity para kay PRRD po. Oh, thank you for that. Pero yun nga, sabi niya, huwag na daw. He is okay. You go home. Tell them to go home. Thank you, ma'am. So, nagtanong siya, meron hindi lang siguro madiretso mga kababayan ng asawa ni dating Pangulong Duterte na umuwi na kayo sa inyo. Ba't ba kayo nag-aaksaya pa ng panahon dyan sa labas ng pasilidad kung saan nakakulong itong si dating Pangulong Duterte at gumawa ng mga ganyang klase ng bagay? Bakit pa kayo nag-aaksaya ng panahon dyan? Alam nyo, hindi lang masabi na ganon nung asawa ni dating Pangulong Duterte. Pero kung ito lang mga kababayan ni medyo prangka, konti na lang sasabihin na umalis na kayo kasi mas lalo lang kayo nakakadagdag sa problema na kinakaharap ng aking ex, ika nga mga kababayan. Kasi kita nyo saglip na mapabuti etong si Digong, mas lalo lang po napapasama dahil sa pinaggagawa ng kanya mga taga-suporta dyan po sa Dahig. Yung mga pagrally-rally nila dyan, akala ba nila natutuwa ang gobyerno ng Dahig mga kababayan sa ginagawa po nila? Mas lalo lang sila nakakadagdag sa problema ni Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May maraming tao doon sa labas sa kanya. Just to encourage him that he is not alone. Meron ba question sa inyo, iba? Yes, ma'am. Ma'am, nakakadagdag pressure po ba kami sa health ni PRRD? No. Hindi po kami umuwi. Hoy, di lang masabi yan, pero definitely nakakadagdag lang kayo ng problema. No, he is happy but he doesn't want you to bother. Di ba? We are not bothered, ma'am. It is our honor na ginagawa namin ito kasi nag-sacrifice siya before. It is our bit as a Filipino right now. Thank you talaga, ma'am. Kasi po, ma'am, personally, wala po talaga akong pinapalila na politics. In honor of my father, tas lalo pa si former president, para sa akin, ma'am, I do this for the country. Kasi, ma'am, kasi respeto yun, ma'am, dahil siya presidente, kami naman. Yes po, mabuhay po. I am very much thankful that you believe on him. I believe on him also. Yes, actually, I told even when we are in court, that was long time ago. I said he is a good leader. That was the term that I said to the judge. He is a good leader.
but there is something wrong. May flaw siya. So, for 25 years we got married, I think, yun. Sabi ni Toto Balaan, ano yan, Bilaza, anong ibig sabihing pabor, pabor na pakawalan siya? Tama, umuwi na lang kayo, wala naman kayong magagawa, istorbo lang kayo diyan. Kaya nga po alam nyo ba mga kababayan, kahit anong gawin ng mga taga-suporta ni Duterte dito, kahit umiyak pa sila ng dugo dyan, wala silang magagawa para palabasin itong si dating Pangulong Duterte. Bagkos nakakadagdag lang sila sa problema na kinakaharap nitong si Digong. Kasi nga, sa tingin nyo, ulitin-ulit yung sinabi ko kanina, sa tingin nyo ba natutuwa yung gobyerno ng dahig sa ginagawa pong pagrarally at pang-iistorbo ng mga taga-suporta nitong si Duterte? Kaya wag nilang sisihin ang ICC kung bakit hindi pagkalooban ng interim release or kung bakit mabalitaan na lang natin sa susunod na araw na baka i-dismiss na yung hinihiling nila mga kababayan na pansamantalang kalayaan ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, sino ba naman mga kababayan ang magbibigay ng pansamantalang kalayaan kay Digong kung puro ganito yung pinaggagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte? Tingnan nyo naman to mga kababayan, itong mga pagrelarali na lang to, yung mga pagganyan-ganyan nila. Yan. Duterte! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Diba? Oh. Oh, yan. Sino ba matutuwa na ganyan? Di ba wala sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa po sila pero ganyan ang pinaggagawa nila. Sa tingin nyo ba makakatulong yan kay dating Pangulong Duterte na mapagkalooban ng interim release? Hindi, mas lalo lang nilang pinapalala ang sitwasyon mga kababayan ni dating Pangulong Duterte dyan po sa dahig. Lalo na at personal lang na isang pa mga kababayan yung reklamo laban po kay dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC. Kasi nga baligtad naman yung proseso mga kababayan ng ICC dahil nga nauuna yung arrest warrant bago sampahan ng demanda. Unlike dito sa Pilipinas na nauunang sampahan ng demanda bago labsa ng arrest warrant. So ngayon, personal na pong naisampa di umano kay dating Pangulong Duterte yung kanyang kaso dyan po sa dahig. At ngayon mga kababayan, yung interim release, since hindi pa napapag-usapan yan, pero in my personal opinion, mukhang malabo na pagkalooban eto pong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga etong mga asungot na mga taga-suporta niya, pinapalabas na kinidnap etong si dating Pangulong Duterte. So kung pakakawalan yan, bibigyan ng pansamantalang kalayaan, sa tingin nyo babalik pa yan sa ICC? Sa mga sinasabi nila na kidnapper na kumidnap kay dating Pangulong Duterte, syempre hindi na. Kaya nga mukhang malabo na mabigyan ng interim release etong si dating Pangulong Duterte kasi ang pinaggagawa ng kanyang mga taga-suporta, puro ganito. Ayan kung titingnan nyo mga kababayan, yan ang ginagawa nila sa ibang bansa, especially dyan po sa dahig. Kaya nga yan ay isang balakid din na kinakaharap mga kababayan ng kampo ng mga Duterte. Isang balakid din po yan sa interim release na posibleng ipagkaloob sana kay dating Pangulong Duterte. Pero mukhang malabo na kasi nga ganito yung pinaggagawa ng kanya pong mga taga-suporta. Mga kababayan? So yan, kung titingnan ninyo, di ba, nung nakaraang araw, siguro nung 4 or 5, personal na pong naisampa yung reklamo laban po kay dating Pangulong Duterte, yung demanda. At dahil po dyan, nagsagawa po ng Unity Walk. Ito po mga kasamahan niya, ito po mga taga-suporta niya na naandi dito sa Dahig, Netherlands, na nagdulot naman mga kababayan, or masasabi po natin na abala dyan po sa mga nakatira dyan po sa dahig. Dahil nga, biruin niyo wala sila sa Pilipinas pero yung mga ginagawa po nila, talagang kung ano yung asal nila dito sa Pinas, ginagawa po nila dyan sa dahig. Ayan yung mga pagrally-rally nilang yan, yung mga pagsigaw-sigaw nila, yan mga kababayan, yung isang patunay na talagang hindi sila nakakatulong kay Duterte, bagkos dagdag pa sila sa problema na kinakaharap ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Tang isa pa mga kababayan, eto rin. Kung titingnan ninyo, eto yung isa sa pwede nating tingnan dahilan kung bakit hindi tinanggap ng Australia
ito pong na mag-host laban po dito kay dating Pangulong Duterte kung mapagkalooban po ito ng interim release. Ibig sabihin, ito yung isang posibleng dahilan kung bakit ayaw ampunin ng Australia etong si dating Pangulong Duterte. Ano po kung sakali mapagkalooban po ito ng pansamantalang kalayaan. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, eto basahin natin yung nakita po nating post galing po dito sa People's Tonight Radio. Sabi po dito mga kababayan, kasunod ng pagtanggi ng gobyerno ng Australia nitong Hunyo 27, nakupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mapagbigyan ang hinihiling nitong interim release. Napabalik tanaw ang netizen sa kwento ng Australian nasaglit na ipinakulong saka ipinadeport ni Duterte noong 2018 dahil sa pambabatiko sa kanyang war on drugs. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ang ginawa kasi ni Duterte dito po sa isang Australian na babae na kritiko po niya at bumabatikos dun sa kanyang madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, ipinakulong po niya dito po sa Pilipinas, tapos ipinadeport din niya mga kababayan. So yan yung posibleng dahilan kung titingnan po natin. Pwede rin nating tingnan dahilan kung bakit ayaw ng Australia kay dating Pangulong Duterte. Lalo na at mabigat yung kaso na kinakaharap ni Duterte dyan po sa International Criminal Court. So sabi pa dito, ang madre si Patricia Fox ay 72 anyos nang arestuhin mula sa isang kumbento sa Quezon City noong Abril 16, 2018. Saka magdamag na nakulong sa detention facility ng Bureau of Immigration. Sa huli, kinansila ang missionary visa ni Fox hanggang tuluyang mapaalis sa Pilipinas noong Nobyembre 3 ng parehong taon. Inakusahan si Fox ng Duterte administration ng pakikibahagi sa mga illegal na kilos protesta at pagpapahayag umano ng mga bagay laban sa gobyerno ng Pilipinas dahil sa pagpuna ng madre sa drug war ni Duterte mga kababayan. Makalipas ang 7 taon, tinanggihan ng Australia na tanggapin si Duterte. Ngayon ay 18 anyos na at nakakulong sa Dahig, Netherlands sa kanilang bansa kaugnay ng interim release na hinihingi niya mula sa International Criminal Court mga kababayan. So yan yung isang posibleng dahilan kung bakit tinanggihan ng Australia mga kababayan. Ito pong si dating Pangulong Duterte na nasapin yung kanyang pansamantalang kalayaan kung sakasakali dyan po sa Australia. Kasi nga, grabe pala yung ginawa ng Duterte administration sa isang Australiana. Mga kababayan, bukod pa yung ginawang katatawanan ni Duterte, yung isang Australiana mga kababayan na babae na di umano'y ginahasa. Bukod pa yon at bukod pa rin po ito. So ngayon kung titingnan po natin, hindi natin masisisi ang bansang Australia kung bakit tinanggihan nila eto pong si Duterte. Kasi ganito po pala mga kababayan yung ginawa ng Duterte administration dito po sa isang Australiana mga kababayan.